Yung mga paps, tuturuan ko kayo ng pinaka-basic kung paano nga ba magpapaandar ng isang automatic na kotse. Just a reminder, no, kung new driver ka or new car owner, mas okay na meron kayong companion na marunong mag-drive talaga. Okay? Kasi hindi naman din basta-basta mag-drive. Okay? Hindi yan laro-laro lang. Pwede kayong makadamage ng iba kung sakaling wala kayong supervision ng mga expert or yung marunong na. So simulan natin, no, sa pagpapastart. By the way, naka-start na yung ating sasakyan pero sisimulan natin from the basic. Paano nga ba mag-start ng isang automatic na kotse? So patayin ko muna, ha. Yan. So nakapatay yung ating sasakyan. Yan. Okay? So start natin. Make sure lang, no, na nasa park yan. Okay? Bago natin i-start. Yan. Ito yung susi. Pakita ko sa inyo. Start natin siya. Okay? Yan. So sa unang click, ilaw muna yung instrument panel natin. Yung ating head unit. Okay? Then pailawin muna natin. Siguraduhin muna natin na patay na yung airbag kung po pwede. Okay, pag namatay, start. Isang click lang, 1 to 2 seconds. Yun. Okay. So, naka-start na siya. Malalaman natin na naka-start na yung kotse pag yan ay nasa 1 na yung ating RPM. Okay? So, yan yung indication na naka-start na. Then, nakailaw na rin syempre yung P. So, bago tayo mag-drive, mag seatbelt muna tayo. Wait lang, ha. Seatbelt muna tayo. Okay, bago natin i-cambio. Yan. Okay. So paano nga ba magpa-abante ng isang automatic na kotse? Okay. So makita ninyo, merong pedal, 'di ba? Ito yung brake at ito yung gas. Hindi mo matatanggal itong ating shifter kung hindi ka aapak sa preno. Yan yung locking mechanism niya. O yan, hindi nyo siya matatanggal. Okay? So sa automatic, kailangan mo munang apakan yung preno para ma-shift mo siya sa drive. Okay? So ito yung mga paps, ha. Ito yung drive. Dito mo siya kailangan dalhin kung gusto mong paabantehin yung sasakyan. Kung gusto mong paatrasin, ito yung R. So okay, hold muna natin. Apak tayo sa preno. Yan. Okay. Then, dahan-dahan nating ilagay sa drive. Yan. Nasa drive na yan. So, makita nyo rin na nasa drive na pag nakalagay na dito sa ating instrument panel na letter D. Then, i-release natin yung ating handbrake. Yan. So, na-release na yung ating handbrake. So, kung gusto nating umabante yung isang automatic, hindi natin kailangan apakan yung gas agad. Pwede nating iangat yung ating paa ng konti sa preno para umabante ng konti. Parang ganito. Yan, aabante na yan. Yan. Kung gusto nating bumilis, pwede nating tanggalin yung paa natin sa preno, then umapak tayo sa gas. Parang ganito. Yan. Okay, so preno natin. Yan, o. So, demo natin ulit. Tatanggalin ko yung paa ko sa preno. Kung gusto kong bumilis, apak sa gas. Yan. Okay, preno ulit. Now, paano nga ba mag-off, no? Or halimbawa ito, nasa traffic light, gusto ninyong tumigil muna, tanggalin yung paa ninyo sa brake kasi nakakapagod naman yan. So, ganito lang. So, halimbawa, lagay mo sa neutral. Okay? Handbrake. Pwede mong tanggalin yung paa mo sa preno. Then, hindi na yan aabante or aatras kasi naka-handbrake ka na. Okay, now, paano naman kung magre-reverse? So, sa pagre-reverse, apak ulit sa preno. Okay? Ilagay sa R. Okay? And tanggalin yung handbrake. Yan. Then, tatanggalin natin ng dahan-dahan yung paa natin sa preno para umatras ng dahan-dahan yung ating sasakyan. Okay? So, ano natin? Stop. Okay, preno lang. Then, pwede nating ilagay yan sa neutral. Okay, then handbrake. Yan. Okay. So, now, paano nga ba magpapatay? O paano nga ba kung ipaparada na natin ng isang automatic? Ano yung gagawin? Okay. So, sa pagpaparada ng isang automatic, kailangan natin yang ilagay sa apak muna tayo sa preno. Okay. Then, lagay natin sa park. Yan. Then,
engage natin yung ating handbrake. Then pwede na nating tanggalin yung paa natin sa preno. Then pwede na nating patayin yung ating makina. Siguraduhin muna natin na nasa park. Okay? Naka handbrake tayo bago natin patayin ang makina ng isang automatic na kotse. So patayin natin. Yun. So ganun lang mga paps, no? Yung pagpapa-start, pag-o-off, pagpapa-abante, pagpapa-atras ng isang automatic na kotse. Actually, napakarami kong video na related sa automatic. Sana mapanood ninyo. Marami kayong matututunan, marami kayong malalaman with regards automatic na kotse. By the way, start ko ng konti kasi malobat na yung kotse. Itong ano ko, itong aking cellphone. Pero yun, sana nakakuha kayo ng konting idea, no? Practice talaga. Madaling mag-drive ng automatic technically. Napaka-simple. Pero dapat araling mabuti. Kasi nga sabi nga, 'di ba? Great power have great responsibility. Kung tutusin, in a few minutes o few hours, kayang-kaya nyo nang mag-drive ng automatic. Pero ang pinaka-importante dito is yung control. Actually, hindi naman yung mabilis na takbo eh. Ang pinaka-importante dito is yung may control ka dun sa sasakyan. Na kung kailangan mong ihinto, maihihinto mo. Kung kailangan mong iatras, may iatras mo. Kung kailangan mong paabantehin, patayin yung makina, i-on yung makina, magagawa mo. Practice talaga yan mga paps. Ito ay pinaka-basic lang ano. Marami pang, sabihin natin marami pang technicalities no sa pagdadrive ng automatic na pampasafe lang naman. Kung tutusin ang automatic naman mga paps no, pag mali yung ginagawa natin, hindi naman tayo normally papayagan yan. Like for example, isang scenario dyan is nasa ano ka, nasa drive ka or nasa reverse ka, papatayin mo yung makina, hindi mo mapapatayan. Okay? So kailangan nasa neutral yan or nasa park para mai-off mo yung makina. Pero pag nasa neutral yan, okay? Hindi mo hindi mo matatanggal yung susi. So kailangan mong ilagay sa park para mailagay mo yan sa para matanggal mo yung susi. Okay? Then, yun, meron din yang mga yung tinatawag na manual mode. Pakita sa inyo, ito yung manual mode niya. So ito plus minus yan. So dito, ikaw yung may control kung ano yung gusto mong cambio na ipapasok ng inyong sasakyan. So ito, try nyo i-experiment. Ang maganda naman dito, pag bumabagal yung kotse, kusa siya nagbabawas, kusa siya nagmaminus. Pero hindi siya magdadagdag. So ikaw yung magdadagdag palagi nung cambio. Okay? So ganun lang yung pinaka-idea. So yun mga paps no, sana nakakuha kayo ng konting idea sa pagdadrive ng automatic. Actually sa mga marunong na mag-manual, easy na lang to. Siguro mga 30 minutes, 1 hour, kapadong-kapado nyo na mag-drive ng automatic. Kaya nga ina-advise nung iba pa rin, mag-aral muna kayo ng manual bago kayo mag-automatic. Pero kung wala namang kayo sasakyan na manual, go for automatic na agad. Para andun na kagad kayo sa pag-aaral na talaga. Okay? So yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea lang. Paano nga ba? Simpleng-simple. Maganda dito. Magsama pa rin kayo ng professional. Huwag puro lakas ng loob. Iba pa rin kung knowledgeable tayo. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang.